Ang edukasyon ang itinuturing na sandata ng marami upang lumaban sa hamon ng realidad at ng buhay, ngunit hindi lahat ay may pribilehiyo. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, nasa 35.5 ang porsyento ng dropouts simula nang mag-umpisa ang akademikong 2023 hanggang 2024, mas mababa ito kung ikukumpara sa nakalipas na taon sa kaparehong panahon. Isa ito sa mga problemang pang-edukasyon na tinututukan ng pamahalaan kung kaya't patuloy ang pagdami ng mga state universities na nag-o-offer ng free education. Ngunit may mga pagkakataon na hindi saklaw ng ahensya pang-edukasyon. Ang mga bagay na ito ang siyang pumipigil o nagpapahirap sa isang estudyante upang makamit nito ang kanyang pangarap. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang hirap makasabay ang isang estudyante pagdating sa akademikong aspeto. Parang musta? Ito boy, nagre-review. Lahat ko pa sa isip ko. Dati gawin na lang. Sige. Lumubog yan ha. Ano yung cards to? Ano to? Give it to me. Ano to? Kodigo? Go to the guidance. Isa sa maraming suliranin na kinakaharap ng ating lipunan ay ang kahirapan sa transportasyon. Naramdam ng bawat isa, lalo na ng mga nasa sektor ng industriya at mga estudyante. Ang isang hindi sistematiko at pangit na imahe ng pampublikong transportasyon ay sumasalamin sa isang bansa at indikasyon na ito ay mahirap. Isa po talaga sa pinakamahirap na kinakalaban ng students yung transportation because especially ako, taga Morong, and napakahirap talaga sundan yung schedule. 8:30, pasok ka lang sa walang araw, uuwi ka ulit ng walang araw because of transportation, public transportation. As a student, hindi naman po ako napapagod sa pag-aaral. Mas napapagod po ako sa transportation. Gayon din ang kahirapan pagdating sa financial. Malaking factor ang financial kung kaya't may mga estudyanteng napipilitang huminto dahil sa kakulangan nito. Guys, attention! Napag-meetingan namin mga mayors na magkakaroon ng ambagan para sa gagawin natin yung date. Tapos, kailangan bukas makapagbigay tayo para masimulan na natin. Uy, sunod-sunod na ba yan? Short na din. Nayan ako makita naman. Mukha na ako sa akin. Pwede ba manghiram muna sa'yo? Pasensya ka na, wala na rin akong pera. Di lamang, dumarating ang pagkakataon na kung saan kailangan nating mamili sa bagay na gusto natin o sa mas higit na kailangan natin. Sa mga ganitong pagkakataon, karaniwang pinipili ng isang estudyante ang mas higit na kailangan at isinasantabi muna pansamantala ang kanyang pag-aaral. Ito ay dahil sa iba't ibang dahilan. Aming binisita ang isang malapit na kaibigan na nasa kaparehong sitwasyon. Siya si Bianca, isang estudyante sa Bataan Peninsula State University, na pansamantalang huminto sa kanyang pag-aaral upang magtrabaho at tumulong sa kanyang pamilya.
Experience ko bilang, syempre, first time sa college, masaya. Masaya na mahirap. Super hirap kasi single mom lang yung ko. Yung mother ko is single mom lang. Tapos siya lang inaasahan namin parang tulungan lang, mahirap. Masaya kasi madaming experience na mababago sa'yo. Diba katulad ngayon, subjects, friends, diba? Isipin nyo, more on activity kasi, alam mo yun, daming activity talaga. So, sobrang nakakapagod, pero masaya. Oo, syempre. Kasi, iba pa rin yung iba pa rin yung may tinapos, saka may pinag-aralan. Syempre. Saka, iisipin mo rin yung mga kabatch mo, nag-graduate na, di ba? Maiinggit ka rin eh. Kaya, ako kasi talagang, gusto ko pa rin talagang makapagtapos. Gusto ko, kaso nga lang, hihirapan na talaga ako. Aside sa, yun, pag hindi ko is, family problem. Kasi nga, sobrang, alam mo yun, ang gulo talaga, parang hindi mo kaya ipagsabay yung utak mo sa family problem mo, saka sa pag-aaral. Kasi nga, isipin mo nag-aaral ka tapos yung pamilya mo gano'n, parang sobrang, alam mo yun, ang gulo, hindi mo alam kung saan mo iaano yung sarili mo, kung sa pag-aaral ba or ipo-focus mo na lang sa, para umayos yung family problem. Ano man ang dahilan, ano man ang hadlang, ang pagkamit at pagtahak sa ating pangarap ay hindi paunahan, mabagal man ito ang mahalaga umuusad. Kapag napapagod, walang masamang magpahinga, lumaban muli at ihakbang ang mga paa. Padayon, sa mga kakilala o kaibigan nating piniling huminto pansamantal, kayo ay lubos na kahanga-hanga. Aming tinanong ang mga kapwa namin mag-aaral sa kanilang experience bilang isang college student. Kamusta naman yung experience mo so far sa college? Me personally as a first year, medyo inaabahan pa rin kasi especially bago lang din ako dito sa Balanga. Promote ka po dito. Nag-dorm po kayo? Okay, thank you. Kamusta naman po yung experience mo so far sa college? Mahirap, syempre, kasi madaming activities, tapos nagkakaroon din ng mga competition. Kayo naman ma'am, bakit po kayo nagpapatuloy sa pag-aaral? Para makatapos sa hindi Bilang college student, sir, kamusta yung experience mo, sir? Okay lang kasi parang na-experience ko nung senior high school ako. Medyo mahirap pero kaya pa rin ganun. Pero tulad ng mga sinabi nila, parang first year is parang madali pa lang, tapos second year, third year, doon ko pa mararanasan lang talagang college life. Nagpapatuloy ako sa pag-aaral para magkaroon ng kasanayan at kaalaman at para sa aking pamilya at mas magkaroon ng mas magandang oportunidad. Noong una nahirapan ako at di nagtagal nakasabay din ako dahil sa tulong ng aking mga kaibigan na gumagabay sa akin. Kaya ako nagpapatuloy sa pag-aaral para sa sarili ko, sa pangarap ko at saka sa family ko. Simula nung nag-college ako, nagkaroon ako ng maraming kaibigan kahit hindi ko naman ina-expect. Madaming naging experience na first time. Nagpapatuloy ako sa aking pag-aaral upang mabigyan ng magandang buhay ang aking pamilya at ganun na rin na matupad ang aking pangarap. Hence ko naman po sa pagiging college ay nakakauwi kami ng gabi dahil na rin po sa project at sa mga others activity. Ayun lang po. Kaya gusto ko makatapos sa pag-aaral dahil gusto ko matulungan mga magulang ko. Yung mga naging experience ko bilang college student ay nagkaroon ako ng mga kaibigan na hindi ko akala magiging close ko. Tapos sa una mahirap, pero habang tumatagal, nagiging masaya na rin at nasasanay na ako sa akin. Nagpapatuloy ako sa pag-aaral kasi may pangarap ako sa buhay, lalo na may anak ako. Gusto ko makapagtapos
sa pag-aaral para mabigyan ko na magandang kinabukasan yung anak ko. Bilang isang college student, yung experience ko is pinakauna, ang hirap pala pag pinagsabay mo yung pag-aaral at pag-aalaga ng anak. Kasi yung oras mo parang hinahati mo sa anak mo tsaka sa pag-aaral mo. Kaya ako nagpapatuloy sa pag-aaral kasi para din sa sarili ko tsaka gusto ng parents ko na makapagtapos ako at magkaroon ng magandang buhay tsaka para sa akin pinabukasan. Ay! Rodrigo, bakit ka nagpapatuloy sa pag-aaral? Una sa lahat, at hindi sa huli. Hoy, nablang po! Huwag ka na nakabuka ka. Ang pangit na. Okay lang, okay lang. Pasensya ka na.